Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. In talaga. Dahil dito, ikaw naman ang in. At ikaw naman ang pakikinggan dito sa Ikaw Naman. Kasama nyo si Classmate K. At syempre kasama niya si classmate Dominic. So, good morning mga classmate. Good morning, classmate. So, last week, ano ba napag-usapan natin, Classmate Dom? Ano Or ba- ninyo? Bilang wala ako last week. ba't ka nga pala wala last week, classmate K? Na-stuck na naman ako sa MRT. Ayun. So, yung pinag-usapan natin ay hindi naman pag-stock, kundi ang waning friendships o yung mga humihinang pagkakaibigan. So, medyo hindi naman ngayon related from the past topic yung ating pag-uusapan dahil Ngayon. may recent major event na nangyari sa bansa. Ano tong recent major event na ito, Classmate Dom? Siguro para sa ating mga classmate na Katoliko, di ba, isang mahalagang pangyayari ito dahil dumating ang head of the Catholic Church na si Pope Francis. Ay, feeling ko hindi lang naman para dun sa mga Catholic natin na classmates, kundi marami ding ibang tao na kahit hindi Catholics Tama. ay nakijoin sa event na to, di ba? So, yun, dahil nga, ayun, bumisita nga si Pope Francis dito sa Pilipinas. Una ng, ano yun, kasi tour yon, parang medyo tour siya sa Asia. Galing siyang Sri Lanka and then, ayun, dumiretso siya dito sa Pilipinas. Tapos, ayun, yung pinaka-main parang goal niya kung bakit siya bumisita dito ay parang nga bisitahin talaga yung mga nasalanta ng bagyong Yolanda last year. O tama. And, siyempre, mas more positive or happy topic tayo ngayong linggo, di ba? Kasi last week, medyo kumukupa sa samahan yung pinag-usapan. So, ito ngayon, medyo happy. Happy feels and light naman. So, yun nga, tama ka na rin. Hindi siya relevant lang sa mga Catholics. Dahil may mga napanood ko sa television na may mga kahit atheists na pumunta dahil they look up to Pope Francis. Oo, kasi good person. No? Oo, hindi lang dahil leader siya ng Catholic Church siguro. Dahil nga, yung mga tinuturo niya dun ay parang, kung titingnan mo sa isang view, aside from religion, ay parang universal na morals in society. Parang ganun, diba? And the Pope and because the Pope also comes as a diplomat, diba? Totoo yan. So, tanong lang, para sa inyo classmates, ikaw classmate Kay, ano ang relevance ng pagbisitang ito? Well, ako, bilang hindi ako Catholic, pero isa ako sa mga natuwa din na dumating siya. Yung relevance niya sa akin, nakikita ko kung paanong, kasi yung nasusundan ko lang naman siya dun sa mga balita. So, nakita ko lang na kung paanong yung mga sinasabi niya, yung mga teachings niya, ito yung parang dapat sanang ginagawa ng mga tao. At sana, dun ko na-realize na sana hindi lang siya dahil bumisita yung Pope sa atin, kaya natin yung mga gantong topics. Kunwari, yung caring for the poor, ganyan. Hindi lang i-highlight ito dahil bumisita siya, kundi dahil ito yung dapat natin gawin. Ikaw ba, classmate, Dom? Medyo parehas din kasi yun nga, 'di ba? Medyo napansin mo naging engrande yung salubong, 'di ba? Tapos maraming si Pope Francis, marami siyang ayaw na gawin, 'di ba? Sa mga pagbisita niya, 'di ba? Yung mismong sa pagdamit niya, tinanggal niya yung mga dating sinusuot ng predecessor niya na pag bumibisita sa ibang bansa. Kasi gusto lang niya maging simple at lahat. So, totoo kahit yan. naman natuwa siya ng maraming ang alam naman niya is, ang pinunta niya talaga sa Pilipinas ay yung marginalized or yung, totoo yan. yung mga, yung nasalanta ng bagyong Yolanda. Totoo. Tapos, ikaw ano bang ginawa mo nung nagkaroon ng dahil, bakasyon siya di ba? Ano ginawa mo nung long weekend na yun? Ano bang ginawa ko nun? Kasi medyo yung time ko for rest. Oo. So, medyo nag-rest din ako. And actually, sasama dapat ako sa nanay ko kasi I'm a Catholic. So, dapat pupunta ako sa... so pumunta yung mom. Mom ko, pumunta siya dun sa kanilang charismatic community. So, pumunta siya sa MOA Arena. So, dun sila naghintay. As in, buong araw sila naghintay para lang makita ng 1 to 5 seconds si Pope. Sobrang tagal talaga. Sabi ko, buti nga nakaya na ng nanay ko yun. Well, ako din dapat
sasama din ako kasi may mga friends din ako na nag-i-invite na. Nagpupunta. Oo. Dahil na yun sa UST, ang daming pumunta. Oo, kasi for youth talaga yun. So, inisip ko kung sasama ba ako. Pero yun, hindi ako pinayagan. Kasi parang weekend, bakit ka lalabas? Parang ganun yung point. Sabagay, oo. At saka ang daming closed roads, di ba? Oo. Ako galing pa akong probinsya eh. Sa amin din, parang lahat ng daan. Parang okay, paano ka pupunta doon? Pero yun nga yung mga kaibigan ko din, overnight sila na doon sa UST, parang 4 p.m. pa lang, naghihintay na sila sa labas. The next day pa yung di ba, pagdating. Sobra. Tapos yung kwento nila na sobrang dami talagang tao kasi sobrang hyped up nga nung pagbisita ni Pope. At dahil na rin siguro yun sa naging media coverage kasi halos 24/7 di ba? Swear, oo. At kahit lalapag lang yung eroplano o magte-take off, or kahit yung nasa transit lang si Pope, nasa papal car siya, di ba? Or yung kahit yung nililipad yung, anong tawag dun sa ganun niya? Yung vest, cloak. Oo, at saka yung skull cap niya. Oo, parang, minsan, isip ko bakit, di ba, parang bilang media practitioners, minsan, sinisensationalize na masyado yung pag-coverage kay Pope na hindi na naipapakita kung ano talaga yung essence kung bakit siya nagpunta dito na minsan, titingnan lang kung may light ba yung kung may ilaw ba yung sinasakyan. Minsan nagiging OA na eh. Diba? Oo. And a lot of people got really hyped, tama nga, or emotional. Tapos syempre, may connections din to sa national policies o sa dynamics ng lipunan, di ba? Pwedeng ngayon lang or in the long run, ang pwedeng good or bad yung effects nito, di ba? Totoo yan. Pwede rin kasing tingnan yung naging message ni Pope sa pagbisita niya on individual levels. Pero yung lessons kasi na gustong iparating ni Pope sa atin, syempre may impact yun on individuals. Pero yung mas gusto niya iparating ay kung paano tayo as a society, paano natin gagawin para itama yun, di ba? Yung mga yun. Diba? So, mamaya, dahil nandito tayo sa ikaw naman, may feature tayong tula na somehow letter, di ba? Next, after ng segment na ito. Kaya naman tumutok lang kayo. And syempre, mga classmates, kung kayo ay may talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radiodrama, o kahit na anong komposisyon ng mga awitin, maaari nyo itong ipadala sa aming Yahoo account. Ikaw naman sa dzup@yahoo.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episode. Yan. At syempre, sagutan natin ang In the Spotlight question of the week na sa paanong paraan mo maipapakita ang mensaheng mercy and compassion. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw naman. Kasama niyo pa rin si classmate Dominic. At si classmate Kay. Ayan, kanina nga napag-usapan natin yung pagbisita ni Francis Pope dito last week. 2 weeks ago. Basta 2 weeks ago. Before. So, yan. So, ngayon naman ating pag-uusapan isang tula ng ating classmate na si Ryan Chua Lee Fong. At ito'y pinamagatang Cheating. 0 Lingid Street, Bistuhan, Manila. 14 ng Pebrero, 2009. Minamahal kong kaibigan. Aking kaibigan, ika'y kamusta na? Sa'yo, ako'y labis nang nag-aalala. Tuwing pagsusulit, ika'y nandaraya. Kapag nahuli ka ng guro, lagot ka. Binago mo ba ang iyong pamamaraan? Baka panahon pa yan ni Magellan. Tulad ng pagsulat nito sa iyong kamay na ginawa pa ng iyong tatay at nanay. Saglit lamang, baka ang iyong kodigo ay sa bulsa mo pa rin itinatago, na inilalabas lamang kung ang guro sa iyong pwesto ay napakalayo. Teka, ikaw ay nagpapanggap pa rin ba? Nangangating labis ang angkin mong paa. Ang kodigo mo ay nasa medyas pala. Grabe, napakatalino mo talaga. Nilalabas mo pa ba ang iyong panyo na pinagtataguan mo ng iyong kodigo? At magpapanggap na ikaw ay may ubo. Kunwari sa bibig ay pananakit mo? Ika'y nagpapanggap pa rin bang may sipon at ang tissue ay iyong ipatatapon sa mga nakakaalam na naroroon ang mga sagot sa pagsusulit ngayon? Ang ID at jacket ba'y kakikitaan ng kodigong iyong kinaingat-ingatan? Baka ito'y nasa iyong pencil box na. Nasa calculator naman ang formula.
Ang kodigo mo pa ba ay nakaukit sa ballpen iyong ginagamit? Pati ang mesa mo ba ay sinusulatan? Carbon paper ang gamit na kasangkapan? Pati ang folder na dapat ay panakip, siguro ay naging pananggalang sa halip. Di hinahayaang makita ng guro ang iyong mga tinatagong kodigo. Nang iyong ipinalit ang handout mo, ako'y napahanga mo ng todo-todo. Ngunit, noong pina-acetate mo na, ako'y labis pong napabilib talaga. Ito'y hindi ba alam ng iyong guro? O baka ayaw ka lang nilang kulihin? Sige, ako na'y namamaalam sa'yo. Sa kanila, ika'y mag-iingat pa rin. Nagmamahal, Ryan Chua Lee Fong. Ayun At yan nga. na nga ang tula ni classmate Ryan Chua Lee Fong. Na pinamagatang cheating. Oo, tama yan. So, cheating in different areas, di ba? Dito makikita natin yung cheating sa ACADS, di ba? At saka cheating on your lover, di ba? Oo, pero yung dun sa tula, mas ano siya parang sa ACAD, sa exam, yung mga iba't ibang style na ginagawa para makapag Kodigo. sa exam. So, parang nagturo siya ng paano mag-cheat. Totoo, parang iba't ibang in-enumerate niya yung iba't ibang paraan. Pero ang burning question nito ay bakit umabot sa point na kailangang mag-cheat? Ay. Wow. Well, ACADS pa rin ba to? Ewan ko, pag sa ACAD siguro kasi nandun yung pressure na kailangan mo pumasa, kailangan mong Tama, oo. ng mataas na grade. Pero inisip ko, bakit kung sa ibang bagay in life, kung bakit kailangan mag-cheat? Dahil din ba may pressure? Di ba parang hindi Feeling naman? ko wala naman. Oo, parang temptasyon lang. Naks. Pero yung sa cheating kasi sa ACADS, yung author, si classmate Ryan, sinasabi niya na parang may concern siya dun sa taong nag-cheat na gusto niyang itama na sinusubukan niyang intindihin yung kaklase niya siguro to. Or sabi niya dun sa simula, di ba, kaibigan? Tama, oo. Pero it is really wrong to cheat, di ba, bilang isang estudyante. And kung tayo mismo ay nag-cheat, ano ang pinagkaiba natin sa mga kinagagalitan nating mga corrupt leaders, di ba? Totoo yan. Kasi kung sa mga simpleng bagay ay hindi tayo mapagkakatiwalaan, parang paano pa sa mas malalaking bagay, di ba? Oo, correct. At, ayun, merong human nature na kahit sa umpisa pa lang mali, ginagawa mo pa rin for whatever reason. Kaya parang wag na nating simulan yung bad habit na to, di ba? Totoo yan. Diba? Kasi parang gripo nga daw yan na pag binuksan mo, dire-diretso na. So, kailangan ipigil din natin ito para mawala na siya sa ating sistema, di ba? So, isa yan siguro sa, kung ikaw ay isang cheater talaga yung tawag. Well. Kung isa ka sa nag-cheat, gawin mo siguro ang resolution, di ba? Kasi magandang resolution siya na itigil mo na yung bad habit na yan. At ginagawa siya as temporary din kasi napantaka sa mga problema, di ba? Pero yung grave effect niya ay mas hindi matatakasan. Oo, kung kunwari dito sa UP, di ba, pag yung cheat ay punishable by expulsion. Tama. So parang dahil sa kunwari sa sandali lang na gusto mo pumasa sa exam mo, pero yung maaari nito maging effect sa'yo ay matanggal ka dito sa university, di ba? Pero yun, kung sa ibang bagay naman, parang, kunwari, ano ba ibang times na mag-cheat? Yung example nga kanina sa lover, ganyan, parang, dahil siguro may problema kayo, ganyan, tapos parang naisip mo mag-cheat. Pero ano nga ba yung grave effect nito? Parang, di ba, parehas lang maraming kayong consequences at din. parehas lang kayong masasaktan, parang pati yung third party or whoever else. Binababa mo rin kasi ang self-worth mo sa pag-cheat, di ba? Oo, totoo. Di ba nga sa UP may tagline na honor and excellence. Pinapalitan pa ng iba ng honor before excellence. Oo. Di ba? Kasi mas maganda na pangalagaan mo yung integridad mo, di ba? Kaya mo naman, there's always time for improvement, there's always time for na baguhin yung o mag-improve, mag-excel, pero yung integrity mo once na bahira na yan, medyo mahirap na yan ibalik sa dati niyang malinis na lagay, di ba? Totoo yan kasi yun nga sa iba't ibang beliefs, yung cheating ay isa talagang kasalanan, di ba? Ayun. And it's against the faith to commit, di ba? So, the Christian faith, di ba, for instance, tells us that God is merciful and compassionate, kaya even if we commit mistakes such as cheating, He will certainly give us
another chance, diba? If we are to sincerely change our ways. O, totoo. Hindi naman porket dahil nag-cheat ka once, parang wala na, forever ka ng masamang tao. Hindi. Tama. Nandun din naman yung ibang tao din na para willing na bigyan ka ng second chance, ganyan, di ba? Na Ayan, yung mga second chance. Eto tayo. Wow. So, lahat naman nagkakamali, di ba? That's a very, hindi naman siya open secret kasi known fact talaga siya na lahat tayo nagkakamali. So, yun. So, ano ba yung mga, ikaw classmate kayo, ano mga past mistakes mo? Talagang tinanong ka kung saan ka comfortable about forgiving others. Well, past mistakes, sobrang dami. Pero ano ba? Ewan ko. Yung kaya mong i-share. Lahat ng pinakamalaking pagkakamali ko siguro. Ewan ko, kunwari may pag-aaway. Kunwari, inaisip ko bigla yung best friend ko. Kunwari, pag nag-aaway kami, minsan, ganyan. Yung, alam mo naman minsan na may pagkakamali ka, tas pride mo na lang na Tama. ayaw mong ikaw yung una magsasorry. Pero, ayun, dahil best friends nga kayo, parang kailangan yung patawarin yung isa't isa. Oo, kung ano man yung nagawa nyo, di ba? Ikaw ba? Ako? Ano ba? Hirap ng tanong, di ba? Hirap ng tanong, di ba? Pwede bang ikaw na lang? So yun nga, hindi sinagot. Pope Francis, as a vicar of Christ, is humble enough, di ba, para tanggapin yung mga Christians who have committed sins, di ba? And sinasabi rin niya kahit sa mga hindi Christians and Catholics, di ba, na di ba sabi niya yung mali yung na-interpret yung sa Who Am I to Judge? Na mali yung interpretation ng iba, di ba? Pero tamang sinabi ni Pope Francis doon ay if the man or if he's gay tapos parang may goodwill daw, di ba? Who am I to judge? Oo, totoo. So, ang isang na-appreciate ko kay Pope Francis ay yung nakikipag-usap talaga siya sa iba't ibang head ng religions na hindi niya inaangkin na Catholics lang yung maaaring ma-save or hindi wala siyang ganong parang self-righteous na kami yung tama, di ba? Kundi parang meron siyang appreciation at respect para sa iba't ibang religions. Correct. Diba? Yung Orthodox Catholic nga, yung patriarch doon, yung from yung mga walang saints, di ba? Nakipag-meet siya. And it's been a long time since nagkaroon ng ganong meeting yung Pope with the other parang Pope din. Totoo yan. So, yun nga. As students, we should study well, di ba? Going back to the cheating topic. So, parang hindi na tayo ma-tempt mangopya, di ba? And if we study well at maging eksperto sa ating mga kanya-kanyang field, we can be capable of showing mercy and compassion to our fellow countrymen. And speaking of mercy and compassion, syempre sagutan na natin ang ating in the spotlight question of the week na sa paanong paraan mo maipapakita ang mensaheng mercy and compassion? Mamaya ay maririnig natin ang inyong mga sagot sa ating In the Spotlight. Tama yan. So, kung kayo may mga talento sa pagsulat ng tula, short stories, essays, radiodrama, kahit original na komposisyon ng mga awitin, maaari nyo itong ipadala sa aming Yahoo account. Ikaw naman sa dzup@yahoo.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episode. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Ito ang programang In. Ikaw naman, Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw naman. Kasama niyo pa rin si classmate Dominic at si classmate Kay. So ayan, kanina pag-usapan nga natin yung isang tula na medyo liham ni classmate Lian Chua Lifong. So, na cheating. So, ngayon naman, ating pag-uusapan isang sinulat pero gusto niya magpakilala as anonymous. So, ito na ang kanyang likha na pinamagatang Nasa Huli. Nakaupo ako sa tabi ng bukas na bintana ng tinutuluyan kong kwarto sa isang matayog na gusali kung saan matatanaw ang maingay na buhay sa tabi ng LRT. Sa bawat umagang pagsilip ko sa labas, normal na sa akin ang masaksihan ang pag-uunahan ng mga tao sa pagpasok sa loob ng automatic na pintuan ng bawat dumarating na tren. Kasabay ng ingay nito ay ang paulit-ulit na pagsigaw ng mga nagtitinda sa paligid upang ialok ang mga dyaryong sariwang inilimbag
Mga pagkaing hopya, mani, candy, at kung ano-ano pa. Ganitong oras din ako nag-aagahan. Bahagyang lumamig na ang aking kape nang himasin ko ang paligid ng tasang kinalalagyan nito. Paborito ko ang pagsasawsaw ng pandesal na may lamang cheese whiz dito. Bigla akong namiss ang buhay probinsya, kung saan tahimik ang paligid, kung saan sariwang hangin ang dumarampi sa aking pisngi tuwing umaga, kung saan ang kape ay may tamang tapang at krema dahil sa ito'y sariwang pinipitas at tinutusta pagkatapos ay tinitimplahan ng masustansyang gatas ng kalabaw. Hindi tulad ng nakakasawang 3-in-1 instant coffee dito sa Maynila. Ilang taon na rin buhat ng lisanin ko ang pinakamamahal kong probinsya, kung saan ako pinanganak, nagkamalay, at kung saan nakatilik ang aming munting tahanan. Hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit biglang nalaglag at nabasag ang larawang nakapatok sa ibabaw ng mesa sa gilid ng aking kama. Habang nag-iisip ay napatingin ako sa kalendaryong nakasabit sa likod ng pinto. Wari malakas na sinasabi sa akin ng petsa ng araw na ito na 10 taon ko nang hindi nakikita o nakakausap man lang ang mga magulang ko. Wari sinasagot ko na rin ito ng pabulong. Sa 10 taong nagdaan, napatawad na kaya ako ng mga magulang ko? Naramdaman ko ang bahagyang pagsikip ng dibdib kasabay ng mabilis na pagtibok ng aking puso. Maraming panahon at oras na ang lumaon, ngunit hindi ko man lang sinubukang sagutin ang mga tawag ng mga kapatid ko. Hindi talaga ako nagpahanap sa kanila. 10 taong yon, walang ibang naghari sa aking puso at isipan, kundi galit. Galit ako sa pagiging mahirap. Galit ako sa buhay sa loob ng bahay kubo. Galit ako sa maingay na tilaok ng manok sa madaling araw. Galit ako sa pagtulog sa papag. Galit ako sa mga magulang ko. Mula pa nun, sila na ang paulit-ulit na sinisisi ko. Marahil, inggit ang punot dulo ng lahat ng mga kawalang respetong pagre-rebelde na ginawa ko. Lahat na yata ginawa ko. Pakiramdam ko kasi, pera lamang ang makakapagpasaya sa akin. Pera, pera, pera. Pera naman talaga ang kailangan ko upang makabili ng mga luho ko. Mga pagkain masasarap, mga damit na magagara, mga bag at sapatos na signature, at marami pang iba. Kaya binenta ko pati ang sarili. Basta may binenta akong mahalagang bagay na hindi na maibabalik pa. Kung babalik ako ng probinsya, makakayanan ko kayang harapin sila? Muli pa kaya nila akong tatanggapin matapos ang lahat ng kasalanan ginawa ko sa kanila? Napag-isip-isip kong hindi ko mahahanap ang kasagutan sa tanong ko kung hindi ko susubukan bumalik sa bayang kinalakhan ko. Kaya't nag-asabalutan agad ako. Kinabukasan ay maaga kong bumangon upang makasakay ng bus pa uwi. Mahaba ang biyahe, nakakaantok. Pasandal-sandal na akong naiiglip sa bintana ng bus na sinasakyan ko. Narating ko rin ang aming nayon at napansin ko maraming nagbago sa paligid. Ang malalawak na sakahan noon, may matatayog na bahay at malalaking subdivision na ngayon. Ang mga karitelang ginagamit ng mga kababata ko, napalitan na rin ng mga kotseng pinagmamayari ng mga mayayamang nakatira sa subdivision. At ang dating palayan, na sinasakin ng aming ama, ngayon may tuturing ng tigang na lupa. Bumaba ako sa sinasakyan kong tricycle mula town proper. Nahinginig ang aking mga tuhod at mamawi sa aking mga palad. Muling bumulong sa isip ko ang mga katanungan na tinatanong ko sa sarili ko. Sa 10 taong nagdaan, napatawad na kaya ako ng mga magulang ko. Lumakad ako patungo sa may harapan ng aming munting kubo na waring walang pinagbago. Nang mapansin ko ang itim na telon sa may gilid na pintuan. Lalo akong nakaramdam ng nginig at takot nang maaninag ko sa bintana ang mapulang ilaw
na nagmumula sa loob ng bintana. Mas malakas pa ang tibok ng puso ko kaysa sa lakas ng labag ng aking mga paa. Unti-unti na yatang nasasagot ang tanong ko ukol sa basag na larawan. At kung mapapatawad pa kaya ako ng aking mga magulang, lalo na ni Itang. Mukhang wala na. Malamang, hindi na. Pagpasok ko ng pinto ay nakita ko ang mga kapatid ko na kinakalma ang kumakagulgol na si Inang na isang mahabang puting kahon sa kanilang harapan. Ito ay may salamin upang masilip ang nasa loob. Ang Itang ay nasa loob nito. Nasa huli by Anonymous. Ayan na nga, ang nasa huli ng isang ating anonymous na nagsulat. So, medyo nakakalungkot, di ba? Medyo gloomy yung naging theme nung ngayong ating... Medyo gloomy din kanina, kasi sinful kasi kanina. Ngayon naman, medyo sinful din. Pero yun nga, meron siyang sadness na nakalagay. So, yung title na nasa huli, pag tinranslate siya sa English, too late. Wow, galing ko doon. Wow. Pero hindi, ibig sabihin, parang tinutukoy niya kasi dito yung, yung parang, alam mo yung kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Parang yun yung naisip ko na, kasi kinukwento niya kung paano siya umalis at paano siya nawala, tapos matagal siyang nawala. Diba? At kung kailan siya nag-decide na bumalik, ayun, after ng 10 taon, malalaman niya na patay na yung tatay niya, di ba? Correct. So, and may isang anonymous quoter saying na, have you ever wondered which hurts the most? Saying something and wishing you had not, or saying nothing and wishing you had? Oh, yun na sinasabi. Yun lang. Yung feels ba right in the gut? Ano ba nangyari? Don't let shame kasi keep you from doing what you should have done, di ba? And do what you know is right, di ba? At kung kailangan mo nang gawin mo na ngayon. Kasi para wala ka ng regrets. Oo, totoo. Kasi yung parehas na tanong, yung sa tanong mo na kung ano yung mas masakit dalawa, feeling ko parehas sila na masakit. Kasi totoo yan. Parehas na yun ay meron kang regrets. So, di ba, yun yung mag-hunt sa'yo sa buong buhay mo, di ba? Wow, buong buhay talaga. Pero totoo, di ba? Kasi pag may regrets ka, parang kahit gaano siya isipin natin kasimple, minsan kahit pag sobrang tagal na niya, tatatak talaga siya sa... Parang matatanong mo na sa sarili mo, paano kaya kung ginawa ko to? Or paano kaya kung hindi ko siya ginawa? Tama. Diba? And yun nga, stick to your principles, pero bawas-bawasan din natin ng pride. Lunok-lunokin natin ng pride. With regards to our relationships with our family members, di ba, parang relatives, friends, yan. So, yung making mistakes and accepting your mistakes din, nandun din yun sa paglunok ng pride. So, it's normal to make mistakes, di ba? Everybody does it. Yan, inuulit na naman natin. So, patawarin ang sarili at mag-move on. Kala mo ang dali lang, eh, no? Oo nga eh. Wow. Wala na lang sinasabi. Hindi, pero yun nga, sabi mo diba na tanggapin natin yung mga pagkakamali natin. Pero bukod doon, kasama doon sa pagtanggap na yun ay yung pag-take ng responsibility ng mga magiging consequence ng mga pagkakamali natin. Accountable ka sa mga gagawin mo. Yung hindi dapat natin isisisi sa ibang tao. Diba? Correct. And matuto. Yun talaga, matuto from others' mistakes and from yours. Kasi kaya may point naman yung mga magulang natin pag sinasabi nilang nanggaling na sila doon. Diba? Talagang totoo yun eh. Papunta ka na, pabalik na sila. Diba? So, okay lang naman na we make our own mistakes, pero di yung may danger sign na nga ay sugod pa rin, diba? Totoo. At yun, may kausap ako kagabi, tapos parang sabi niya lang sa akin, you have to cherish pain because in pain, that's where you learn. Wow! Ang lalim nung kausap ko kagabi. Pero totoo, naisip ko lang, naalala ko doon sa sinabi mo kasi na, diba, na matututo ka sa pagkakamali mo. Kasi pag nagkamali ka, for sure, masakit talaga yun. Pero dahil nasaktan ka, matututo ka, diba? Totoo. Para hindi mo na ulitin. Hindi mo na ulitin. Totoo yun. You make better decisions in life. Totoo. Yung i-relate din naman natin siya dun sa math na yun nga, nagkamali. Parang yung persona dun sa maikling kwento, sa tingin niya nagkamali siya at gusto niya bumalik dun sa probinsya niya para malaman, para humingi ng tawad, kung mapapatawad ba siya ng mga magulang niya at para siguro patawarin din yung sarili niya, ganun, diba? Kasi yun nga, diba, dahil sobrang huli ng lahat na naisip niyang gawin yun, diba yun, may kakiwat nga naman talaga mga consequences, unexpected outcomes
sa buhay. So, yun nga, expect the unexpected. So, meron nga isang message si Pope sa ating lahat, di ba, bukod sa family, di ba, mga message ng ganun. One is to forgive. Totoo yan. Huwag mag-hold ng grudges. Dahil sarili lang din naman talaga natin nasasaktan natin may grudges tayo. Tama. And sabi sa isang quote ni Marilyn Monroe, I'm selfish, impatient, and a little insecure. I make mistakes, I am out of control, and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best. Parang narinig ko to sa movie. Oo, totoo. Oo, tsaka yun nga, kasi bakit ba nasabi na yung quote na yan in relation to forgiveness? Kasi nga, 'di ba, pag yung mga pagkakamali natin, 'di ba, pag nasa worst times mo, marami kang isa yun sa mga times na marami ka talagang pagkakamaling magawa. Pero tama. You shouldn't let it stop you from parang going forward, kasi doon nga i-relate ulit natin doon sa kanina na matututo ka naman sa pagkakamali mo, 'di ba? At sa pagpapatawad sa ibang tao, ganyan. Oo, and meron din ako na-quote na nakita na parang you can change a person. Hindi mo talaga ma-change isang person. So you can just be a reason for someone to change. Wow. So yun nga. So nakita din natin dun sa maikling kwento yung kahalagahan ng pamilya, diba? At alam mo, isa yun sa mga pinaka nagustuhan ko sa encounter ni Pope dito sa Pilipinas. Diba meron siyang encounter with the youth, encounter with the family. At yung encounter with the family, ang ganda ng mensahe niya doon, diba? Ano ba yung message? May isa siyang sinabi doon na, doon sa mismong encounter, kahit hindi man masyadong encounter with the family yung connection, pero doon sa mismong event na iyon, sinabi niya yung, if you lose the capacity to dream, you lose the capacity to love. Ay. Diba? Yun yung napakaganda. Sobrang nung sinabi niya yun, oh my, talagang lahat ng news, ano to? Yun yung nasa baba. Dami rin niya kasing quotable quotes. Totoo yan. Lalo na in relation to family nga, diba? Kaya yun, yung kung i-relate natin siya sa math, parang doon natin makikita natin kung paano dapat tayo nagpa-prioritize ng mga bagay, di ba? Family, friends, relationships. Kasi doon makikita natin doon sa maikling kwento na kaya siya umalis sa kanila kasi ang gusto niya magkaroon ng maraming pera kasi galit siya doon sa way ng pamumuhay nila doon na ayaw niya na mahirap sila. Correct. Ganyan, umalis siya para sa pera, pero in the end, parang niregret niya yung mga decisions na ginawa niya, 'di ba? At parang sobrang malungkot lang tuloy yung persona nung tula na 10 years na lang hindi nakita ng family, tapos pagbalik niya patay na yung tatay niya, 'di ba? So parang doon natin makikita na para hindi maging yung title kasi ulit, 'di ba? Ulitin natin, nasa huli, para hindi maging nasa huli yung pagsisisi. Wow, at saka hindi na huli ang lahat. Wow. 'Di ba? Parang gawin mo na kung sa tingin mo nararapat kahit mahirap. Bagamat mahirap, kailangan gawin. Di ba? Parang, mahirap man sabihin, sobrang hirap to gawin. Pero, it takes a lot of courage, di ba? It takes a lot of strength para gawin yung mga bagay, para to make things better, di ba? And yun, at dahil pinag-usapan na nga lang natin kanina pa, si Pope, at ang theme niya sa pagbisita dito ay mercy and compassion, di ba? So, sagutan na natin ang ating In the Spotlight question of the week na, sa paanong paraan mo maipapakita ang mensaheng mercy and compassion? Sumagot na mga classmates sa ating In the Spotlight. Pwede kayong sumagot sa ating Facebook account, facebook.com/ikaw naman sa DZUP. And syempre, kung kayo may mga talento sa pagsulat ng tula, short stories, essays, radio drama, o kahit original komposisyon ng mga awitin, maaari nyo itong ipadala sa aming Yahoo account, ikaw naman sa dzup@yahoo.com, nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episode. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa In the Spotlight. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. Welcome back mga classmates. Kayo pa rin nakikinig sa Ikaw Naman, kung saan kayo ang bida at pakikinggan. Kasama niyo pa rin si classmate Dominic at si classmate Kay. So yan, ating nga napag-usapan yung about sa mga message na ihinatid sa atin ni Pope Francis nung huli siyang bumisita sa Pilipinas. So, totoo. Ano ba ngayon? Sa mga tula pala. So, ano yung mga tula na ating pinag-usapan? Yung una yung cheating na medyo basic siya na isang
At saka yung mga normal na nagagawa ng isang estudyante. Yung parang basic siya na ito yung hindi mo dapat ginagawa na. Tama. Ano siya, common knowledge siya na ito malitong gawin. Tapos yung sunod naman na material yung nasa huli. Medyo mas mahirap na yung message na pinaparating kasi parang forgiveness, priorities, at ganun. saka sobrang nakatatak siya sa pamilya, di ba? So medyo deep yung scar na naihatid nung tula. Hindi na siya yung kwento. hindi na siya yung simpleng black and white na ito yung dapat mong gawin, hindi ito yung hindi mo dapat gawin. Hindi katulad ng unang math na ito yung dapat, ito hindi dapat. At saka yung sa unang math na material na ginawa ni classmate Ryan na sa cheating ay parang gusto niyang tulungan, di ba, yung friend niya. So doon merong doon sa second kasi parang medyo walang tumutulong sa kanya sarili lang niya di ba? Mag-isa lang siya dun sa, sabi nga niya, mag-isa dun siya nakatungo dun sa bintana, sa LRT, di ba? Tapos, nung nabasag yung picture frame. Picture frame dun niya naisip na baka may nangyari. So, at yun kailangan niyang bumalik sa kanila. So, medyo sa sarili nga lang niya na i-interpret, di ba, yung mga bagay-bagay. So, yun nga. At syempre, panahon na para sagutin ang ating In the Spotlight. In the Spotlight. Ang ating In the Spotlight question of the week ay, sa paanong paraan mo maipapakita ang mensaheng mercy and compassion? In the Spotlight. Sabi ni classmate Ethan Reyes, according sa movie na Evan Almighty, ARC, Act of Random Kindness. Little helpful gestures for those who need them. Isang siya, parang magandang gawin nating habit na parang everyday meron tayong isang random act na hindi naman na walang reason, di ba? Na walang hinihintay na kapalit. Hindi naman kailangan na everyday meron kang isang major thing na gagawin para tumulong or ganyan. Random thing or little gestures lang na makakapagpasaya sa ibang tao. Kunwari, mag-smile ka sa makakasalubong mo, 'di ba? Parang minsan mahirap siyang gawin, pero parang maganda siyang gawing talaga habit, 'di ba? In the Spotlight. Ang sabi naman ni classmate Andy Kabiling, through small acts of kindness, because even little things can make people smile. So parang sinabi mo kanina, diba? Yung nabanggit nga natin kanina. So medyo parehas ng message na gusto yung pahiwatig nung kanina nating nabasang sagot. So yun nga, small acts of kindness can lead to greater things or diba, greater results. In the Spotlight. Sabi ni classmate James Gasara, siguro wag maging clouded by judgment sa mga tao. Minsan kasi naglalagay na tayo ng walls kahit wala pa naman silang ginagawa sa atin. Learn to love and forgive. Yes. Medyo yun yung ating pinapahiwalig na mensahe ngayon for this episode. Natumpak ng classmate James, di ba? At yung maganda yung sinabi niya na wag mag-judge sa ibang tao. Kasi yun nga, yung nabanggit ko na rin kanina na ang pinaka na-appreciate ko kay Pope Francis, kahit na yun nga, hindi ako Catholic, ay wala siyang judgment para sa, parang wala siyang judgment, iba man yung religion mo, iba man yung pinili mong gender, iba man yung pagkatao mo, di ba? Parang, di ba? Wala siyang judgment sa'yo. Kasi kung may sa sarili mo, ikaw ay gumagawa ng mabuti at wala ka namang sinasaktan, parang sino yung ibang tao para husgahan ka, di ba? In the Spotlight. Ang sabi naman ni classmate Gabriel Eduardo Gutierrez, by helping those less fortunate and accepting forgiveness. May tama naman siya doon. Tama yung accepting forgiveness at saka siya may pagtulong sa mas nakakababa sa atin. Oo, at saka kasi isa din yung sa pinaka naging may recall na sa message sa atin ni Pope, 'di ba, na kailangan help the poor, parang be one with them. Hindi lang basta tumulong niya ay yung help the poor in the flesh. Sabi niya sa isa sa resolutions niya. Totoo na hindi lang siya basta-basta na dahil mas nakakababa sila sa'yo, kundi dahil naiintindihan mo talaga yung pinagdadaanan nila, 'di ba?
In the Spotlight. Sabi ni classmate Mel Eden, non-verbatim from Pope, strip myself of pleasures so that I can feel how to be poor and be compassionate for them. Totoo. Parang, in relation nga dun sa sinabi ko kanina na parang, mararamdaman mo talaga kung paano maging poor. Hindi lang dahil nakikita mo na mas mababa sila sa'yo or ganon. Kundi, alam mo kung paano yung dinadanas nila, kaya mo sila tutulungan, di ba? In the Spotlight. At sabi naman ni classmate Ira San Pedro, by trying to understand people as best as you can. Ayan, try to be understanding at all costs, diba? Yun yung medyo pinapahiwatig dito. So, ayan. At ito ang ating In the Spotlight. In the Spotlight. Ikaw classmate Kay, ano ang sagot mo dito sa tanong na sa paanong paraan mo may papakita ang mensaheng mercy and compassion? Ako, siguro yun isa sa pinaka nag-strike kasi talaga sa akin na message ni Pope ay yung matuto mula sa from the poor na hindi mo sila tinitingnan bilang parang iba o hindi lang iba kundi na parang salot or na dumi sa lipunan, kundi matuto sa kanila kasi parang hindi ko non-verbatim pero parang pag natutunan mo kung paano maging parang kailangan natin matutunan kung paano maging mahirap dahil doon natin maintindihan yung parang struggle at ganun. Parang so yun, yung mercy and compassion, parang be one with the people. Tama. Kasi maintindihan mo sila at makapagpakita ka sa kanila ngayon ng mercy and compassion kasi naintindihan mo sila. Same din yung sa akin doon kasi isa sa resolution na nilatag ni Pope Francis nung nag-New Year ay yung help the poor in the flesh. So, sige, isa rin yun. And syempre isa rin yung parang love more, di ba? Parang love more, hindi lang yung family mo, yung friends mo, yung relatives mo, pati yun nga, yung marginalized. So, yun. So, classmates, susunod, sagutin niyo yung ating In the Spotlight. Same Facebook page, facebook.com/ikaw naman sa DZUP. And syempre bukas, Student YO Universe, same time, 10 to 11 a.m. dito sa DZUP 1602. Hatid ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. At yan mga classmate, isang episode na naman ng ikaw naman ang inyong napakinggan. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli ako si classmate Kay. At ako naman si classmate Dominic. Hanggang sa susunod na linggo dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan. Ikaw naman! Ito ang programang in. Ikaw naman! Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.